Samantala, suportado naman ng Philippine National Police ang deklarasyon ng Pangulo na pagsasailalim sa bansa ng energy emergency sa kabilayan ng krisis ng langis. Ang detalye ng balita tunghayan sa aking report. Suportado ng Quezon City Police District o QCPD ang deklarasyon ng State of National Energy Emergency para kilalanin ang agarang pagkakaisa at mabilis na aksyon upang tugunan ang mga hamon sa supply ng enerhiya ng bansa. Nitong Martes ng lagdaan ni Pangulong Marcos ang Executive Order No. 110 nagdedeklara ng State of National Energy Emergency sa bansa. Sabi pa ng Pangulo, walang dapat ipangamba sa deklarasyon dahil para lamang aniya masiguro na mabilis na makakakilos ang gobyerno at magagamit nito ang mga kinakailangang kapangyarihan sa pagtugon anuman ang kihinatnan ng Middle East crisis. Bilang tugon, ipinatupad ng QCPD ang Energy Conservation Program. Sa ilalim nito, tinitiyak na ang mga kritikal na pasilidad ng enerhiya ay masusing binabantayan at pinoprotektahan upang mapanatili ang tuloy-tuloy na operasyon ng mga ito. Bahagi ng naturang programa sa ipatutupad ng QCPD ang limitadong paggamit ng aircon at electric water dispensers sa weekdays mula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Tinitiyakan nila na naka-off ang lahat ng appliances na kumukonsumo ng kuryente kapag hindi ginagamit, partikular na mga ilaw sa gyms, hallways, grandstands at street lights. Nihikayat din ng QCPD ang paggamit ng mga ilaw na solar-powered sa paligid ng mga istasyon ng pulis, kampo, pati na rin sa mga blinker ng mga patrol car at iba pang mahalagang kagamitan. Binigyang din nito ang mahalagang papel ng kapulisan sa pagprotekta sa mamamayan at sa mga mahalagang infrastruktura habang sumusuporta sa mga pambansang inisyatibo sa sustainable energy. Samantala, nakatakdang lagdaan ngayong araw ng Pangulo ang panukalang nagbibigay kapangyarihan para sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas na suspindihin ang excise tax sa langis. Sa kabila ito ng hindi mapigilang pagtaas ng presyo ng langis sa world market bunsod ng giyera sa Middle East. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.